Hello, Gemini. Salamat sa pagbisita. Ito po ang inyong Sun, Moon, Rising Sign and Venus Love Reading. Muli, para sa sign ng Gemini. Kunin nyo lang po kung ano yung nakarelate kayo. Tapon nyo hindi. Kung hindi nakarelate, okay lang yan. Maaaring ang susunod na video ang siyang makakarelate tayo. Pero naniniwala ako na meron at meron tayong mapupulot dito na mensahe mula sa kahit sa isang card lamang. Uy, ang dami pala nun, pero sige. Meron tayong mapupulot dito, lalo na sa dulo. Ang oracle card na kahit sino pwedeng gamitin. Doesn't have to be certified tarot reader para magamit yan. So, kung interesado kayo sa deck natin na yan, kung gusto nyo din yan, ang ganda ng images nito eh. Very whimsical. Yan. Tingnan nyo lang yung description box below. Ito namang deck na to, bago din to. I mean, hindi na bago kung pag-aarya, bagong published. This is the Yokai Tarot. Yokai ang mga supernatural spirits sa Japanese culture, Japanese folklore. Hindi ko pa kabisado yung mga pangalan nila. Ang hirap kabisaduhin, pero same message din naman. Okay, merong isang bagay na bumagabag o bumabagabag pa rin sa'yo lately, dear Gemini, pero mukhang itong April ay magagawan mo na ng paraan ito or makakalaya ka na dito. You will lay the burden down. Tignan mo, naging mumu na siya. Stabbed in the back, pwedeng may betrayal na naganap in the most recent past, at ikaw ay nakalaya na. Pero pwede din na itong betrayal na to ay ongoing pa rin. At hindi ka, for some reason, hindi ka pa sure kung anong gagawin mo. O may pagod lang, may hinanakit. Hindi ko makita yung mental anguish dito, pero merong pagod. Merong overthinking. At in vain, alam mo yun, pag sinabing in vain, alam mo yung umi-effort ka ng todo, pero wala namang kahihinatnan yung effort mo. Binubuhos mo lahat ng enerhiya mo, maaaring para ayusin itong relasyon na ito, pero hindi siya nagbubunga in a way na parang it's doing more harm than good. Hindi siya nagbubunga in a way na favorable o nakatutulong sa'yo. Merong mga bagay na hindi ka maintindihan, may mga bagay na hindi malinaw sa'yo. At parang nananatili ka doon sa lack of clarity na yan. Nananatili ka doon sa kaguluhan na yan. Gulong-gulo yung isip mo, maaaring ganon. At sobrang mapagbigay ni Gemini. At alam mo yun, you care about yung social relations mo. Kahit pa gaano ka toxic at kahit pa gaano ka manipulative o kahit pa gaano ka dominant yung partner mo, you are willing to trade kung ano man yung palit sa'yo para lang maayos yung hindi pagkakasunduan o kung ano man itong bumabagabag. Maaaring you're under the illusion na pag nagtiis ka, mas makukuha mo yung sagot o pag nagtiis ka, mas mamahalin ka lalo ng partner mo at hindi ka na niya iiwan. So, nakakatakot na energy yon, lalo na lumabas ang Nine of Cups in reverse dito. You are negotiating your worth. Yung value mo sa sarili mo, it's either hindi mo nakikita o yung value na yon ay nine-negotiate mo o parang negotiable yung value mo na yon. Anong ibig sabihin nun?
Maaaring ang gusto mo talaga, deep down inside your heart, ang gusto mo talaga ay, let's say, long distance kayo, ang gusto mo talaga ay malapit siya sa'yo, or ano siya sa'yo, pumunta siya sa'yo, pero sabihin niya hindi kaya, sasabihin mo, hindi, okay lang. Kahit yung totoo, hindi naman okay. So, maaaring may pagtitiis, pagtitimpi, and you wonder why napapa-overthink ka, and you wonder why maraming hindi maliwanag sa'yo. Parang kailangan mo ng answers, kailangan mo ng sagot, kailangan mo ng sagot ni universe kung hindi sagot ng partner mo. Kasi parang naguguluhan ka sa mga bagay-bagay. Pwedeng nabibigatan, nahihirapan, hindi mawala ang isip, hindi na makatulog. Maaaring ganyan. Karamihan sa inyo ay pwedeng magkaiba kayo ng culture. So, culture clash. Magkaiba kayo ng religion. So, yung prinsipyo niya, yung priorities niya, yung values niya, ibang-iba sa'yo. So, yung gulo na ito, yung parang nababagabag yung utak mo palagi, maaaring nanggagaling dito sa hindi mo maintindihan kung ano yung pinaglalaban o kung ano yung values. Kasi parang taliwas sa'yo yung values ng grupo na ito. Ito ay tradition din. So, maaaring yun nga, culture clash, culture shock, pwede din na yun nga, religious group na may grupo eh. May grupo, pwedeng pamilya niya to, pwedeng mga kaibigan niya to, pwedeng religious group, pwedeng leadership group, whatever group. Yung kung ano man yung mga values nila na ina-adapt ng partner mo ay totally different sa'yo. So, doon ka mukhang nanggagaling yung kaguluhan. At ang energy na ito, Aries energy. So, maaaring ang partner mo ay Aries. Very controlling. Very, kung hindi manipulative, very demanding. Kung hindi rin demanding, pwedeng stricto siya. Maaaring yung religious group na pinanggagalingan niya ay very conservative. At yung tradition na yon ay hindi pwedeng buwagin. At alam mo sa sarili mo, wala ka sa posisyon para buwagin yon, pero mahal mo siya. Kaya, tinitiis mo na, kumbaga parang nagbe-bend o nag-a-adjust ka sa mga values na maaaring ini-impose niya sa'yo. So, magkakaroon ka ng epiphany moment. Parang siguro itong reading na to magbibigay sa'yo ng realization na parang masyado ko nang inaano yung sarili ko. Masyado na ako nag-give in sa mga sinasabi niya sa akin. Pinifeed niya ako ng information, naniniwala naman ako kasi mahal ko siya. Pero ngayon, parang mapapaisip ka lalo na Aries season na malakas ang loob ng mga tao, confident, at para may bugso ng damdamin sa mga desisyon sa buhay. So, gagawa ka ng paraan para mabigyan ng linaw o para mabalanse ang power relations ninyo sa isa't isa. Equal give and take, maaaring you have been giving too much at masyado mong, kumbaga, bina-value yung relationship na ito. Kaya somehow okay lang sa'yo na hindi ka makatulog, gulong-gulo ka, o hinahanapan mo ng paraan para maintindihan yung kung saan siya nanggagaling. Maaari din kasi na hindi mo nakikita na nagiging controlling na siya sa'yo, sinusubuan ka na lang niya ng impormasyon, at ikaw naman ay tinatanggap mo lang yung impormasyon na binibigay niya sa'yo. Kung ano yung sabihin niya sa'yo, parang you hold it as true. You hold it as nahulog. Eight of Cups, you will stay in this relationship. Masyadong marami yung iba. Kuha tayo ng last card. Para sa'yo, hindi ka gusto mo lang ng linaw. Hindi ka para umalis. Hindi mo tatanggapin ang suggestion sa'yo na umalis na sa relasyon nito dahil maaaring hindi kayo compatible. Wala ka dun sa page na yun. Nandun ka lang sa page na gusto mo lang i-work out, gusto mo lang mabigyan ng linaw, gusto mo lang maintindihan kung saan siya nanggagaling, bakit kaya ganito, bakit kaya ganon. Bakit hindi ka kumaibigan ng from the same group?
Try mo kaya, baka mabigyan ka ng perspective from another person na hindi yung lover mo. Maaari ding Virgo ang iyong kadil or may Virgo ka sa chart, magso-soul searching, pwedeng ganito to, o pwede ding magpapahinga ka muna, mananahimik. Siguro din kung nasa ibang bansa siya, LDR kayo, siguro umuwi ka muna ng Pilipinas para makapagmuni-muni, makapag-isip-isip. Kasi parang too much yung mga ganap doon. Siguro galing ka doon sa ibang bansa at doon kayo nag-meet at doon din kayo nakatira. Pero masyadong hindi ka makatulog sa mga ganap doon. Hindi mo maintindihan yung mga ganap doon. Yun nga pwedeng culture shock. Pero alam mo sa sarili mo na magagawa mo ng paraan at dapat gawan mo ng paraan para maayos siya. Hindi ka para makipaghiwalay at hindi mo tatanggapin ang advice sa'yo ng mga kaibigan mo o advice ko man kung sabihin ko maghiwalay kasi it's out of the question, it's not even in the picture, gusto mo lang maliwanagan. So ang desisyon na gagawin mo para makaraos o para ma-free ang utak mo sa pag-iisip na ito ay maaaring magmumuni-muni, parang take a step back. Lalayo ka muna. Gusto mo muna mapag-isa. You will stay. Alam mo na may mga bagay na, alam mo yun, should I stay or should I go? Maaaring napapaisip ka na dyan. Pero hindi ka, alam mo yun, mas kaya mong i-endure yung away o pwedeng kung nagla-lash out sa'yo o inaaway ka ng partner mo, binubuli ka, you don't see it as bullying. Pwedeng sabihin mo lang sa mga kaibigan mo, pamilya mo na ganun talaga siya. Ganun. Siguro merong isang instance na parang nag-lash out siya sa'yo. Alam mo yung pag nagmamanifest yung stress and burnout, nagkakasigawan, nasisigawan ka, parang nabubuli ka. May isang incident, maaring may isang incident na parang humantong sa ganon, humantong sa hindi magagandang salita na iba to sa'yo. So dahil doon, gulong-gulo ka sa nangyayari. Yung iba naman sa inyo, maaaring hindi sa pinagtatanggol mo siya o dinedefend mo siya, yung iba sa inyo meron ng clarity na hindi na healthy itong relationship na to. Uwi ako ng Pilipinas, bukod sa magre-reflect ako, magmumuni-muni, bubuuin ko ang loob ko para handa ako na umalis sa sitwasyon na hindi na para sa akin. Magkakaroon ng epiphany, mukhang marirealize mo na merong mga bagay na hindi talaga negotiable sa'yo. You have negotiated o nag-sacrifice ka na long enough para maging afloat o para mag-work pa yung relationship. Pero sa ngayon, mukhang may incident nga na hindi mo nagustuhan at doon ka na biglang napaisip ng mga hindi na healthy na mga ganap sa iyong love life. Itong tao na to, pwedeng ang Aries, pero yun nga, stricto siya, conservative, pwedeng ganun, mahigpit siya sa'yo, at hindi mo nakikita yun as controlling eh. Pero sabi ng card, yun nga, may isang controlling, manipulative siya, pero maaaring hindi ka dun nanggagaling, hindi mo nakikita yun na ganun, kasi pwede mong sabihin na, pasaway kasi talaga ako, so kaya siya nagiging stricto sa akin. Pero yung iba sa inyo, sadly, maaaring may domestic violence na-experience, nasasaktan na ng partner nila, pero nandun na siya, na-trap na siya sa loob ng relationship na hindi na siya makaalis. Pero maaaring itong April, gagawa ka ng paraan para tuluyang makaalis doon. Pwedeng temporary break lang kasi karamihan nga mo ang napipick up ko na energy, hindi talaga makikipaghiwalay. Merong incident siguro na malupit na nangyari na, yun nga, nasaktan ka, na pagbuhatan ka ng kamay, at dun ka napapaisip bigla-bigla ng mga, ano nangyayari? Ano nangyari sa partner ko? Ano nangyari sa amin? Ano ang kailangan kong pag-isipan? Pero dalawang ten of wands dito, tsaka 10 of swords, so merong kapraningan, may pagod, overthinking, hindi makatulog, parang yung battle na hindi na matapos-tapos. Pero gitnang-gitna ng reading mo, magandang narito to, Libra energy. Pwede ding libre yung ano mo, yung partner mo, pero hustisya. Makakamit mo ang hustisya. Kung ano yung nararapat, maaaring yung hustisya na yan ay manggagaling sa pagpapatawad, pwede din na kasuhan,
merong kasuhan na magaganap. Kung sa Pilipinas lang, pwedeng vowsy. Pero kung nasa ibang bansa, siguro iisipin mo pa yung mga legal options na meron ka. Kaya ka siguro uuwi. Yun. Medyo mabigat kasi nga siguro nabibigatan ka, gulong-gulo ka, at the same time, mahal mo pa rin yung tao. Mahal na mahal mo yung tao. At kaya nun burahin yung mga sakripisyo. Kaya mo pang magsakripisyo para lang, kaya mo pang magbigay para lang patawarin siya. Pero sa pag-uwi mo o kahit pa hindi ka uuwi, hindi man totoo na LDR kayo, maaring isa lang makarelate kasi doon. Basta magkakaroon ka ng epiphany, magkakaroon ka ng breakthrough moment, magkakaroon ka ng oportunidad para magkasimula ng bago. At yung pagsisimula mo na yan ng bago, doon mo marirealize yung worth mo. Doon mo parang ma-identify yung emotionally fulfilling para sa'yo. Kung ano man ang kinakailangan mong tahakin, kung halimbawa kinakailangan mong magkaso, magsampa ng kaso, harapin o kasuhan na talaga yung nasa isip ko eh. Kasuhan o i-confront yung partner mo sa mga mali niyang ginagawa. This is the right time to do it. Bravely go. Huwag ka na magdalawang isip kasi para yan sa sarili mo. And the worst, yung pinaka malupit na scenario na maisip mo, worst case scenario, yun ang mangyayari kapag wala kang gagawing action. Ang Ari season na hanggang April 20, yan ang panahon na to go forward, to take action. Kasi pag hindi ka pa nag-take ng action, baka mas malala ang mangyari sa'yo. So, yan ang mensahe sa'yo ni Universe. Alam mo, I think iwan ko na yun doon. Sobrang buo na yung and baka may iba pang narrative na pumasok. And yun, sana okay ka lang, Gemini. Virtual hug para sa'yo. And sana makita ko kayo ulit next time. At I'm so sorry kung ano man yung pinagdadaanan mo ngayon. Pero go through it. And wag mo nang pagpaliban. Kasi alam mo yung isa kong deck, itong Eight of Cups, si Moises siya. Alam niya na darating yung Great Flood. At di ba nga tinipon niya sineparate niya yung Red Sea. Alam niya na may masama ng parating. Para ito ay lumabas sa spread mo, alam mo na may hindi na maganda. So take action on that. Don't stay for the wrong reasons. Kasi kung hindi ka man nasasaktan ngayon, baka mapagbuhatan ka ng kamay anytime soon. Pero whatever you decide, justice will be served. Kung hindi ikaw yung magsasampa ng kaso, gagawa sa universe ng paraan para ma-serve ang hustisya para sa'yo. Kasi a new beginning, new opportunity, new thought, new ways of thinking darating sa'yo, Gemini. So, iwan ko na yun doon. Salamat, Gemini, and I hope to see you next time. My name is A. Kita-kits. Bye.